Welcome back po dito sa Men of Light, mga kaparokya. Pinag-uusapan po natin ang Gospel of John chapter 14, verses 23 to 29. At ang pamagat po ng episode na ito ay Paalam at Pamana. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ambo David. Kamusta po kayong lahat? Brother Willie Suarez po. Kamusta po mga kapatid? Ito po si Father Deo Galang, bumabati po at nagpapasalamat sa inyo. Okay. Ang una po natin pag-uusapan ay yung paalam. At kanina medyo nagtatawanan kami during the break. Kasi in-explain ko ho kasi na yung salitang Tagalog, our Tagalog for goodbye is paalam. No? Ngayon, yung paalam, ang root word niya, alam. Paalam. Parang ipaalam. Ipaalam. Inform. Kasi sa ating mga Pilipino, parang hindi ka lang basta aalis. It's so impolite, hindi ba? Parang kunyari, nakipag-socialize ka, gano'n, or you visited a family. And then you just sneak out like that, no? Parang sasabihin lang, saan siya nagpunta? Yung gano'n, no? Parang it's insulting. Even, no? Actually, Bishop, hindi lang po sa mga social gathering, no? Yeah. Kahit po sa mga meeting o sa mga kumisan na mayroong gathering, pag you just went out unprecedented, no? Yeah. Ang tawag po doon, walk out. Walk out. He Yeah, walked tama. out. He walked Parang out. may That's discussion, suddenly hindi pa tapos. Yeah. At mahirap ang discussion, masikip yung Yeah. usapan. Yeah. Then you suddenly... Tumakas. Iba pa naman yun. Iba pa yung tumakas. Yung walang paalam din na nagpakasal, walang paalam. Ang tawag doon, nagtanan. Tanan, oo, Tumakas, no? oo. But parang the least that you can do is kahit, kunyari, kung ayaw mong maistorbo yung meeting, the least that you can do is may bubulungan kang somebody. Yes, Right. Somebody. And you will say, you know, talagang I'm pressed for time, mga ganyan-ganyan. Yeah. So, nagpaalam ka sa isa, Oo. paggalis mo, magsasabi. Yes. Or Parang announce ganun, it no? earlier that I will not finish the meeting. That's right. And That's have to right. go home. Then, at alam niyo po, ang opposite ng paalam ay pasikreto. Yung umalis ng pasikreto. And you know who do that? Na umaalis ng pasikreto. Sometimes mga magulang o mga nanay na ayaw nila na yung anak nila mag-iiyak, yung gano'n, tapos masasaktan. So, kunyari, sabihin mong, sige, wag mo na sasabihin, ha? Aalis na ako kasi baka sasama pa sa akin yung batang yan. Yung ganun. Okay lang po yan, Bishop, kung ano, yung magtatrabaho lang for the day tas o babalik siya. may meeting lang o magsisimbang, mahirap po yung ito, totoong nangyayari na umaalis yung mga magulang, mag-a-abroad. Mag-a-abroad, yeah. No, yung hindi lang aalis na isang araw o Yeah. isang linggo, minsan years. Yeah. And that would be very difficult And very traumatic. for the child to Yeah. experience parang being abandoned. No? Yes, so, and I remember, naalala mo si Direk, sinabi niya na parang Yes. kahit bata yan, kailangan sabihan mo Dito siya. rin, sabi nila, sa relasyon natin sa television, sa radyo, sa Oo. internet, pag umalis tayo, hindi tayo makakarating, we have to Yeah. inform our... Oo. Parang may relationship na eh. Oo nga, ano. Oo. Sa paningin ho ng iba, o sabihin ko na ng karamihan, ang hindi pagpapaalam ay isang kabastusan. Oo, no? Oo nga. Yeah, Ah, Latly said, that's true. Oo. Kung minsan, kung basta ka na lang aalis, wala man lang kalabit o bulong, Oo. sa paningin ng karamihan, yan ay isang kabastusan. Oo. Parang kakulangan ng paggalang doon sa nag-imbita o doon sa host. Yeah. Yes. Ang pagpapaalam alam po ninyo, kaming mga lolo't lola na, isa sa Lolo ka mahirap... na ba? Oh, yes. Okay. May kaisa-isang apo. At ang mahirap yung pagkamukha ng apo ko, 2 years old na. Hindi po namin sinanay na yung basta na lang kami aalis. Kung hindi siya makakasama, sinasabi namin, Lolo will be going out, you can go to the gate. You can close the gate. Binibigyan mo siya ng parang dahilan at trabaho na alam niyang hindi siya kasama kasi totoo sinabi niyo pag tinakasan mo yan ay mag-iiyak yan and that can be very traumatic. O kaya yung iba ang gimmick patulugin mo muna. Paggising nahanapin ka. Ang gandang term no, yung tinakasan, yung Yes. yung kabaligtaran ng pagpapaalam Yes. pagtakas. So, Totoo oo, naman yan, oo, walang pasabi. Parang Oo, ganun. and it's very negative. That's right, oo. Ngayon, dito,
nagpapaalam si Jesus sa kanyang mga alagad. And it's so beautifully worded. Para sa akin, this is one of the real masterpieces in the Gospel of John. No? Kasi ang simula niya sa chapter 14, kasi nasa verse 23 na po tayo. Kung sisimulan mo yan sa verse 1 ng chapter 14, yung nando doon yung, do not let your hearts be troubled. Tapos sabi niya, have faith in God, faith in me. In my Father's house, there are many rooms, sabi niya. I am going away to prepare a place for you, sabi niya. Tapos, so that where I am, there also you will be. Di ba, magpapanik pa sila, di ba? Si Philip, si Thomas, where are you We want to go going? with you. We want to go with you. Typical na bata, yung you can just imagine parang they are hanging by the coattails of Jesus. That's right. Oo. Huwag ka munang umalis, huwag mo kaming iwan. Very Filipino. Oo. Pero yung kanyang diskurso, punong-puno naman ng assurance. Yeah. Yes. Yeah. Which is what really makes it beautiful. Naalala ko yung kaibigan ko na nasa abroad na actually at last. Nasa abroad na, nasa London. Kinukwento Yung niya. kaibigan ko, dahil alam niyo naman po, tayo mga Pinoy, hilig po natin, tinatawag nating despedida. Oo, despedida. That is the ritual way of saying goodbye. Goodbye, yeah. It is parang the celebration part of saying goodbye. Not only saying goodbye with a waving hand, but with a feast or with a dinner. Itong kasama ko, matagal na lumabas yung kanyang ticket at visa. From there, excited na, nagde-despedida many times. And dahil nakatira siya sa bahay ng kuya niya, sabi niya, Kuya, magluto tayo dito sa mga manok mo at bibi, may despedida ko. Parang 4 times na siyang nagdespedida. Pero sinuluto. Nainis itong kuya niya, sabi niya, puro despedida ka na lang, naubos na yung manok ko, hindi ka naman umaalas. And in a sense, totoo yan Yung pagpapaalam natin, kaya nga yung mga airport po natin, parang kung design pong pang European Western airport, talagang it does not match our culture of a very long ritual of saying goodbye. Yeah. Mayroon pang picture taking, mayroon pang talagang literally drama. No? Na talagang, maybe that's part of our humanity. No? I mean, we have to respect that. Alam mo, Father Deo, kagagaling ko lang sa South Cotabato. No? And I was treated very well by the people there, including the bishop. No? Kung nakikinig si Bishop Gutierrez, kamusta Yes, ho kayo dating dyan? boss ko yan sa social action. Tapos, nung ihatid na ako doon sa airport, yung I did not foresee it kasi gusto ko pang magpaalam, tapos magpa-thank you doon sa kasi my goodness yung mga kung ano nung pinadala sa natikman nga ho nila yung durian at saka durian at malang. marang. Marang. Na super sarap. Sarap. No? Ngayon, nung ando na kami, tapos papasok na, yung I did not realize, hindi ko na sila makikita after that. Oo. So parang lumingon lang ako mabilis, tapos pumasok na ako, binigay ko yung Ticket. Napaka-KJ nung airport na yun. Kasi pagpasok mo, hindi ka man makalingon para makita sila. Wala na. All I could see was a wall. I wanted to at least wave like that. Hindi ko na sila makita. I felt sorry. Para bang, ba't hindi ako, parang sana bago ako pumasok, babay, ganun. Wala na. Kasi akala ko, yung meron pa siyang area na pwede kang umupo and then Discuss just take with them. time, ganun, and then sayang, no? Parang yung the Pinoy, kasi culture, napakahalaga talaga. Ako, I had those experiences na naghahatid sa airport. Yeah. And then may technique kami na ipapasok muna yung ticket, papasok yung luggages, and then pwede pang lumabas. Parang merong side na, hindi ko pa alam kung nandyan pa yan sa old airport na merong restaurant doon, na pwedeng pumunta pa doon yung Mga naghahatid. kaysa sa naghihintay lang doon sa lobby for their flight. And then, those are the most, parang napakasarap yung hinihintay nyo yung flight niya and then you're still there and discussing. You savor every moment of it. Yes. Alam mo, Father Deo, yung ating diniscuss last week, ay talagang bahagi na rin siya. Simula na siya ng kanyang pagpapaalam. Parang, and then, masusustain siya dito. Yung, if anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. Ganon. Tapos, di ba, yung parati niyang reminder, magmahalan kayo. Love one another as I have loved you. Bishop, Parang ganon. gusto kong marinig yung yung sinasabi mong title ng French poem na Oo. ganda-ganda. Il n'a même pas dit au revoir. Oo. The first time I read that, parang kumurot sa puso ko kaagad yung title. No? Kasi ang translation niya, he did not even say goodbye. Sakit to. Ang sakit ng dating. Parang nawala siya. It's a woman talking about the sudden death of her husband. He did not even say goodbye.
sa lengguwahe na Tagalog o Pilipino, sa yung pangkalye, ang ano po niya basta na lang siya umisplit ng paalam. Sumibat. Oo, sumibat. Sumibat ng ganun-ganun lang. Walang pasapasabi. Parang ganyan, no? Pero, She must have felt Yeah. awful. Awful, yeah. Yung sudden death. oo. Kaya mahabang masyado yung grieving niya. Yeah. To the point na... In fact, parang masakit din other than death as living without saying goodbye. That's right. Yung mga accident, yung biglang kamatayan, mga heart attack. But have you noticed that doon sa paalaman nating mga tao, na doon palagi yung pagkain? Father Deo shared about his friend's despedida. Pagkain yun, naubos yung bibit manok ng kuya. And then he mentioned about the restaurant doon sa old na iya. Puro pagkain na naman. Pagkain. And if you would look doon sa mga naghahatid, kung minsan mga saraw na extended, kalderang adobo ang dala, no? They will be parking doon sa side. Yun ang paalaman natin would always be with food. Food, yeah. Oo. Even fact, doon the sa Last paalaman Supper. ni na Jesus is Last Supper. They were eating, yeah. So, They were eating. he must be Filipino. Very, very, very. Filipino si Parang, Jesus. okay, sisingnan na tayo. Pero I think the important thing dun sa paalaman ay yung assurance. Yes. Give one another the assurance. And Jesus is giving us the assurance, giving His disciples the assurance that I will be with you. Sabi niya, we will come to you. We'll make our dwelling place with you. Hindi ko kayo lalayasan. Lalayasan. Parang ganun. Ang pag-alis ko ay hindi paglayas. Hindi ko Kasi itatakasan. iba yung umalis sa lumayas. Eh. Di ba? Kaya tumakas. Lalayasan ko na kayo dyan. Ayun, so- Ganyan, parang, I've had it with you. Ganyan. Hindi, aalis ako. Pero yung pag-alis ng nagmamahal, walang goodbye. Parang, I will never say goodbye. Hindi kayo iiwan. I will remain with you. So, babalik pa po ang Men of Light at papakita po natin sa second and third part of our discussion yung how Jesus makes concrete yung assurance sa pamamagitan ng kanyang pamana. Amen.